Isa pong mapagpalang araw po muli sa bawat isa at isa pong kagalakan na muli tayong magsama-sama through this online social media upper room na ginagawa po natin every Thursday po. At salamat sa Diyos sa binigay nito, bagamat nakikita natin ang kilos ng kaaway kung paano pinipigilan ang lahat ng bagay na gusto ng ating Panginoon. Pero alam po natin that greater is He that is in us than He is in the world. Sa pagpalang araw po muli, at tayo ngayon ay narito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong binibigyan ng pansin at pag-aaral ngayon is Seeking God's Kingdom First to Find Hope. Ano po? Ito ang una natin bibigyan pansin kung paano tayo magkakaroon ng lubos na pag-asa at lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon upang patuloy tayong magtagumpay. Dahil ngayon po ay nabubuhay po tayo sa paligid na hindi natin inaasahan na pangyayari. At bilang po mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, narito po tayo na kumakaharap ng mga challenges at dito po natin mapapahayag at mapapakita yung ating tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung paano tayo manatiling tapat sa ganitong pagkakataon, mga pangyayari. Sabi po, ito po ang panahon kung paano natin ipapakita yung tunay at genuine na pananampalataya natin. Na katulad po na sinasabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 11, "Now that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. I can do all things through Christ which strengthen me." Ito po natin makita, nakita natin sa buhay po ni Apostol Pablo. Alam niya, naging katayuan niya bilang isang missionary, bilang apostol ng ating Panginoon para ihayag ang salita ng ating Diyos. Marami siya nadaanan. Sabi niya, alam ko ang aking katayuan at natuto ako sa aking mga katayuan at kalagayan sa buhay na maging kontento o maging masaya. Sa lahat ng bagay, sabi niya, ako ay natuto na maging masagana o mapuno ng pagpapala at magutom, managana at naroon mga ilangan. Pero sa lahat ng bagay na ito, sabi niya, nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maliwanag po ang binabanggit po ni Apostol Pablo. Nagpapaalala sa church sa panahon na yon, nang siya ay nakakulong pa at nakatinekala, pero siya po nagbibigay ng encouragement pa sa mga nakalayan. At sinasabi nga niya rito, sa lahat ng mga kapigatian o kagulumihanan, yan ay darating. Pero ang susi, the key to overcoming any trial is with Jesus Christ. Sa ating pong Panginoon. Matatagpuan mo ang tagumpay sa mga pagsubok na yan. Bilang tayo ay church, tayo po ay representatives and ambassadors of Christ, of Yeshua. Yan po sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Para po saan? Na tinawag tayo ng Panginoon to be light of the world. Na tayo ay mga ilaw sa mundong ito para ibigay ang liwanag na plano ng ating Panginoon. Katulad na naranasan natin sa ibang mga tao, na ang promise po ng Panginoon of never-ending hope. Walang katapusan na pagtitiwala at pag-asa natin sa ating Panginoon. Kaya nga lang po, marami po ang hindi kailanman naranasan na pagkukulang sa pag-asa, pagtitiwala. Dahil sa gitna ng takot at trahedya, nakikita nila na lumalaganap. Dahil we believe that light, that hope is based on what we desire rather than what we know to be true. Minsan ito po yung katayuan. Imbis na umasa tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon, pero nagiging basihan ng ating pagtitiwala ay yung bagay na gusto natin mangyari, hindi yung gusto ng ating Panginoon. Kaya minsan tayo ay, sabi nga po, nadidisappoint tayo. And it creates an open door for the enemy to steal the hope. Na kung saan ay inihanda na ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, di po ba, hindi nakita ng ating mga mata, hindi narinig ng ating badibin, hindi sumagi sa ating puso ang mga inihanda na ng Panginoon sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nasa panahon ng krisis, trahedya, at maging sa panahon natin ngayon, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sa Jeremiah 29 verse 11, "My thoughts and my plans toward you is to prosper you
not to harm you, but to give you hope in a future. Kaya paano yun? Sasabihin nga natin, sa loob ng 70 taon na exile ang mga Israelita sa Babylonia. Para baga nawawala na sila ng pag-asa, pero nagpaalala uli si Propeta Jeremias para sabihin ng mga bagay na ito. At nakita naman natin, hindi siya nagpabayaan Diyos. Dahil ang Diyos po natin hindi kailanman natutulog. Laging siyang handa para katulungan at para ka-alalayan at gabayan. At para makalampas ka sa mga trahedya na kakaharap mo sa buhay. Dahil una, sabi po, God has designed a no-fail plan when it comes to finding hope in uncertainty. No? Yan po ang tatandaan po natin. Ang plano at dinisenyo ng Panginoon sa atin ay hindi kailanman pwedeng mabigo. Dahil po, ang sabi po rito, 2 Corinthians chapter 1 from verse 18, but as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no, but in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him, amen, is yes. No po? Kita po natin, sabi, walang hindi ang ating Panginoon, kundi lahat ng pangako ng Diyos at plano sa iyo ng Panginoon ay yes. Hindi kailanman ka bibiguin ang ating Panginoon. Kailangan panghawakan mo lang na totoo ang salita ng Panginoon. At ngayon, tingnan po natin, let's learn some practical step for meeting God's kingdom. First, biblically position narito para ma-assure natin at makita po natin ang pangakong ito na inaasahan natin sa unang pagmalasakit natin na pag sumakitang hanapin ang kaharian po ng ating Panginoon. At sa mga pangakong ito na binigay na sa atin ng Panginoon, sa responding to the promises of our inheritance as followers of Christ. Dahil una, we are joined here with Christ. Tayo ay mga kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. And sabi po, are you seeking God's kingdom first? Talaga bang hinahanap mo at talagang nasa puso mo ang tunay na paghahanap sa Diyos? Kaya sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya eto na po yung panahon na dapat nating bigyan ng importansya ang tunay na paghahanap at paglapit natin sa presensya, sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po, what if the answer we so desperately crave and found simply by seeking God's first? Po, kasi ito po minsan na nangyayari. Po, kung ano yung gusto natin, yun po ang gusto natin mangyari. Yun ang ninanasa natin. Kaya minsan ang tanong, ito ba ay talagang kalooban ng Diyos para sa atin? Po, kasi minsan po yun eh. Yun po ang marami po. Many of us seek God's after we have come into agreement with anxiety and fear. Naroon, bago tayo lumapit sa Panginoon, ito muna. Yung mga bagay na isaloobin po natin ang ating pong minsan na tinitingnan. Kaya minsan nando doon anxiety, pag-worry. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, paano po? Kaya nga sinasabi ng Panginoon pag sumakita natin, unang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya ang instruction po sa atin ng ating Panginoon na binibigay po ni Panginoong Jesus dito sa Matthew chapter 6, sabi, He then remind us that we should be seeking God's first. Tingnan po, from Matthew chapter 6, from verse 31 to 34. Ang sabi ng Panginoong Jesus, therefore do not worry. Yan, mahalaga kagad. Do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the day is its own trouble. Mga kapatid, napakaganda po. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Huwag kang mangamba. Sabi ng Panginoon, kung anong kakainin mo, kung ano iinumin mo, o ano ang dadamitin mo.
Sabi ng Panginoon, di ba mahalaga ang buhay? Ito ang mga hinahanap at inuuna ng ng mga taong walang pananampalataya at hindi kilala ang ating Panginoon. Pero ikaw at ako, kilala tayo ng Diyos. Kung paano tayo kilala ng Panginoon, ganun din alam ng Panginoon ang bilang ng ating mga buhok. Hibla ng ating buhok. Kaya paano? Sabi nga kung mga ibon hindi nagtatanim, hindi nag-iimpok, pero hindi sila pinababayaan ng Panginoon bumagsak at mamatay, ikaw pa kaya na anak na ating Panginoon? Kaya sabi lang ng Panginoon dito, but seek ye first the kingdom of God. Una mo lang hanapin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. Napakaganda na maliwanag na instruction na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito coincidence na kung saan binigay ng ating Panginoon na dapat nating sundin at dapat nating isabuhay sa atin. Kundi ito ay binigay ng Panginoon kung ito ay tatanggapin natin. Nasa sa iyo, kapatid. Kung gusto mo, sabi nga, we cannot serve two masters at all. Kinakailangan ang Panginoon, sino ba pakikinggan mo ang salita at bulong ng kaaway sa iyo, udyok ng kaaway sa iyo, o susundin mo ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay mo. Pagka sa kaaway, worry, fear, hopelessness ang abutin. Pero kapag sa Panginoon ang sinunod natin, kahit medyo merong struggle ng konti, pero merong kang peace at merong kang tiyak, overcome o victory ang matatanggap natin. Kaya maliwanag po sinabi ng Panginoon na binabanggit po, ay po, a clear seek God's kingdom first. Kaya ito ang sinasabi natin ng Panginoon po, seek ye first the kingdom of God. Ano po yung tinatawag na first? First means, before you let any doubt, worry, or fear creep into your mind, will, or emotion. Bago mo isipin na matakot o mag-alinlangan, huwag mong isipin ito yung sinasabi ng kaaway na para mag-alinlangan ka sa Panginoon, para matakot ka sa sitwasyon, laro emotionally, umiyak ka na, magalit ka na. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, peace, joy, maging mapanatag ka, maging meron kang kagalakan lagi sa buhay mo. And first means, sabi po, that you come into agreement with and declare His kingdom promises instead of agreeing with the spirit of fear. Yun po ang una natang gawin. Sang-ayunan natin. Yun dinideklara ng ating Panginoon para sa iyo, para sa akin. Ano ba ang declare ng Panginoon sa atin? To prosper you, not to harm you. To give you hope in a future. Kapatid, kaibigan, marami pang naghihintay na pagpapala at tagumpay para sa iyo ang ating Panginoon. Magtiwala ka lamang sa Diyos. Huwag mong tingnan yung sitwasyon. Tingnan mo yung kalakihan ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Sabi nga, arise, shine, for the light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Kahit naroon yung darkness na matinding dumarating, pero ang liwanag naman ng ating Panginoon ay lagi nasa sa iyo. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. Yan ang tatandaan mo, kapatid. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. Kasama mo lagi ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, fear not, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I uphold you with my right hand of your righteousness. And those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya magtiwala ka sa Panginoon para ang lakas ng Diyos na katulad ng bagwis ng agila ay lagi nasa sa iyo at magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. First means that you will turn to the Father before relying on yourself or anyone else. Yan, kapatid, no? Nakita natin. Naroon, lumapit ka muna sa Ama. Magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya ka. Hingin mo magsalita sa iyo, Panginoon. Hindi yung ikaw ang nasusunod. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, my thoughts is higher than your thoughts. My ways is higher than your ways. Kaya bakit ka nalulungkot? Bakit ka nagre-react negatively? Ano yan naman, Diyos? Napabayaan ka na ba ng Panginoon? Oo. Kung napabayaan ka na ng Panginoon, dapat may coronavirus ka na. Pero bakit ka naririyan? Malakas ka, malusog, walang sakit. At nakikita mo, araw-araw may dumarating pang pagpapala sa iyo. Diyan mo makikita, ang Panginoon ay tapat. Kaya nga sabi ng Panginoon, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else
He will be loyal to the one and despite the other. You cannot serve God and mammon. God's desire for His children is for us to walk in victory over the fears and troubles of this world. Kaya, ang plano sa atin ng Panginoon, gusto sa atin ng Panginoon, nais ng Panginoon sa atin, magtagumpay, lumakad tayo na may katagumpayan, kapatid. Kaya nga sabi po, be steadfast, be unmovable, always abounding in the work of the Lord. Yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and verse 50, thanks be to God who give us victory. Hindi ka binigyan ng katalunan ng Panginoon, kapatid, kundi tagumpay. It is up to us whether or not we trust Him and seek His plan for lives. Nasa sa iyo yan, kapatid. Decision mo yan. Kung gusto mong maging talunan, lahat ng bagay na iniisip mo para sa iyo, mangyayari talaga yan. Pero kung gusto mo, magtagumpay ka sa lahat ng laban, panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Laging uunahin ang ating Panginoon sa buhay mo. At tiyak ang tagumpay, mararanasan. Meron pong ilang mga bagay na tips, 5 practical tips for finding hope in the midst of uncertainty. Sabi, when we face with uncertainty, we face with a choice. For many of us, our human nature takes over and we began to unravel. Yun po, bilang tao, ang tinitingnan natin yung bagay na nagko-conclude kaagad tayo. Tandaan po natin, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo at sa atin. Ang pinasimulan na mabubuting bagay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay tatapusin niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kapatid, kaibigan, hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Ang kailangan lamang magtiwala tayo ng buong puso. Kaya po, sabi po, into our human nature and chaos of our surrounding and a worldly distortion of reality, and it's no wonder that we end up in the tailspin of doubt and unbelief. Kasi doon tayo nakapokus Kaya bumabagsak tayo, napupunta tayo sa pag-aalinlangan. Diba? Minsan, nasisisi pa ang Panginoon. Ang totoo, walang pagkukulang, walang pagkakamali ang ating Panginoon. And then, how can we recognize and stop this cycle? First, sabi nga sa Psalms chapter 91, is a battle cry for those who are ready to find hope in uncertainty. Let God's word lead you to victory. Kaya po itong napakaganda po nitong chapter na 91 po ng mga awit. Napakaganda. Ito ay akma sa ating panahon at maging sa ating kalagayan sa buhay natin. Number 1, sabi po, dwell in the place of the Most High so that you can live under His protection. Dwell in the place of the Most High so that you can live under His protection. Yun yung binabanggit po sa Psalms 91 verse 1. Ano po sabi? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kinakailangan manatili tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Ang hanapin natin para magkaroon ng katugunan at solusyon, magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, ang salita lang ng Panginoon. Kaya nga sabi, He is wonderful counselor. Ang mga salita ng Panginoon ay buhay at tapat at totoo. Sabi nga po, the Word of God is perfect. The Word of God is trustworthy, flawless, truth. Totoo ang salita ng ating Panginoon. Numbers 23 verse 19, ang sabi ng Panginoon, God is not like a man that should lie. Hindi siya marunong magsinungaling, kapatid, kaibigan. Kaya kailangan po natin naroon tayo sa ating Panginoon. Believers are invited into the supernatural realm of the Holy Spirit. Kaya po tayo, lagi tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong magpasakop sa Diyos. Lagi nating hilingin, Lord, pagharian mo ko. Ikaw masunod sa akin, hindi yung kalooban ko. Hindi yung iniisip ko, dahil alam kong ikaw lamang ang nakababatid at nakakaalam ng aking buhay. You are my Alpha and Omega. Ikaw ang pasimula ng aking buhay at ikaw rin ang katapusan ng aking buhay. Mula sa pagsilang natin, alam na ng ating Panginoon, yung mga sinimulan niya mabubuting bagay, tatapusin niya para sa atin. Kaya kinakailangan, sabi, He is our refuge, He is our fortress. Yun po yung pangalawang sinasabi po ron. Declare God's power and provision over your life. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom
I'll trust. Kapatid, kaibigan, merong kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask anything. Kung ano yung mga promises ng Panginoon sa kanyang salita. Kung nananatili ka, nagtitiwala sa Panginoon, kung nananatili ka, umaasa at nagtitiwala sa Panginoon, ganun din ang gawin mo sa salita ng Panginoon. Hindi kilala mo lang siya through lips, sa bibig lang, pero sa puso wala. Dapat mula sa puso ang pagkilala, pagmamahal, pagtitiwala sa ating Panginoon. At ganun din ang gawin natin sa salita ng ating Panginoon. Hindi lamang natin binibigkas, kundi meron tayong pagtitiwala na alam natin ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik sa Kanya ng walang kabuluhan, kundi binabantayan ito ng Panginoon upang isagawa. Dahil sabi nga ng Panginoon, di ba? I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Jeremiah chapter 32 verse 27. Isaiah chapter 55 verse 11. Null and void ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, it is infallible. Hindi po pwede mabigo at hindi pwede mabago ang salita ng ating Panginoon. Naroon nga si Elias, di ba? Nasa kuweba. Nasa isang lugar na wala siyang pwedeng kainin. Pero pinadadala siya ng Panginoon through raven, uwak. Nagdadala sa kanya, nagpo-provide sa kanya ng pangangailangan. Kaya nga kapatid, kaibigan, mahalaga ka sa puso ng Diyos. Number 3, trust God. Kaya po, many of us say we trust God, but when we are faced with a challenge, we tend to search elsewhere to finding hope in a certainty. No? Sinasabi nga natin, may tiwala tayo sa Panginoon, kilala natin siya, pero pagdating na ng mga challenges sa buhay, minsan naghahanap na tayo ng lalapitan natin na iba. Nakakalimutan natin na nandiyan lang ang ating Panginoon. Yan nagsabi po sa Psalms chapter 91, verse 14, ang sabi po ng ating Panginoon, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledged my name. He will call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Kaya kapatid, kaibigan, yung trust in the Lord. Kaya sabi nga po sa verse 3 and 4 pa rin ng Psalms 91, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feather, and under His wings you will take refuge. His truth shall be your shield and buckler. His truth, sabi po, shall be your shield and buckler. Kaya po sa panahon ng pestilence, sabi nga po sa Psalms 37 verse 19, di ba? In times of famine, you will enjoy plentus. Sa gitna ng mga kahirapan na nagaganap, mararanasan mo ang kasaganaan ng buhay. Kaya ando doon ang tiwala. Sabi nga, even sabi, perilous pestilence, He shall cover you with His feather, and under His wings you shall take refuge. Andiyan diyan, kapatid, kaibigan. And don't succumb to fear. Huwag kang pasakop, sa takot. Huwag kang ma-overwhelm na ganito nangyayari. Sabi, fear is doubt, and doubt is the opposite of trust. Kaya po ang takot ay pag-aalinlangan at pagdududa. Kaya ang pagdududa at pag-aalinlangan at takot ay, sabi nga, kawalan niya ng tinatawag na tiwala sa Diyos. Kabaliktaran niya ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya do not doubt God. Tandaan po natin. Huwag natin questionin ng Panginoon. Alam niya ang kanyang ginagawa. For God is in control. In His time, everything is beautiful. Hindi natin inaasahan na maging GCQ ang Rizal. Pero ngayon, GCQ na. Diba? Ang alam natin, matagal pa yan. Pero alam natin, hindi lilipas din ang GCQ. Babalik po tayo. Kung saan naroon muli tayo magkakasama-sama para purihin at pasalamatan at sambay ng Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya He will deliver on every promise in His word offer to believers through the blood of Jesus Christ, our Yeshua HaMashiach. Kaya Psalms 91 verse 5 and 6, you shall not be afraid of terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor from the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday.
monitoring po natin, no? Sa araw, sa gabi. Kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo naririyan ng ating Panginoon. Kahit mga palaso pa yan, diba? Sabi nga ng Panginoon, may babagsak sa kanan mo na 1,000, may babagsak sa kaliwa 10,000, pero hindi makakalapit sa iyo. Nakita natin, di ba? Ang dami na na-infection ng tinatawag na coronavirus, pero nandiyan ka. Marami bumabagsak, pero nananatili kang nakatayo, nakatili kang matatag dahil hawak ka ng kanang kamay ng Panginoon at hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinabayaan. Mahigit ang Panginoon makapangitira sa mga coronavirus na sa mundo. And we must be thankful for what you have and prayerful for what you need. No? Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Ano man yan, nagpapala, pagsubok, nandiyan dyan, pasalamatan natin dyan. Katulad ni Job, di ba? Nakaraan, sabi nga, yung mga pangit na bagay lamang ang atin dapat pasalamatan sa Diyos o yung ganito mga pagsubok o mga bagay na dumarating, di ba natin ito dapat tanggapin at pasalamatan sa Diyos. All things work together for good for those who love God. For this is the purpose of God to those who call Him. Ito'y layo ng Panginoon. Paano ka masasabi naging mapagtagumpay ka? Tagumpay ka kung wala ka naman na pagtagumpayan. Ano na pagtagumpayan mo? Kaya nga sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga taong nagtatagumpay sa bawat pagsubok. At sa oras na ito, kanilang malampasan, sabi nga, sila tatanggap ng corona ng buhay. Hindi coronavirus. Corona ng buhay ang tatanggapin. Tagumpay ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya uli, binabasa natin yung Psalms 91 verse 15 and 16. Sabi po dyan, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Kaya we must be thankful. Ano po? Lalo lagi tayo magpasalamat dahil sinasagot tayo ng Panginoon. Pinangangalagaan tayo at iniingatan tayo ng Diyos. Salamat po. At alam ko po na ito ay naging pagpapala po sa atin na salita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa at panibagong sigla ng ating pananampalataya upang hindi tayo mawalan ng pag-asa, kundi manatili tayo matagumpay at matatag at mapaglabanan natin. Dahil una, marami pang tagumpay ang nakalaan na inianda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. To God be the glory. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa paalala mong ito, sa mga tinuro mong sa aming salita, kung paano kami magkakaroon ng pag-asa, kung paano kami, Panginoon, magkakaroon ng tagumpay sa aming buhay, sa pamagitan ng pagsumikap naming hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran na unahin namin ang mga bagay nito. Lord, I thank you sa iyong mga anak lagi na narito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pangalagaan, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang patatagin, Panginoon. At lagi mong bantayan ang kanilang puso at isipan upang hindi ito mapasok ng anumang takot, anumang pangamba, kundi lagi mo ipaalala sa kanila, Panginoon, na nariyan ka lagi na hindi mo sila iniiwan, hindi mo sila pinababayaan at ang pangako mo, sila isasama mo hanggang sa sundli at sandali na sa daigdigang ito. Bless them exceedingly, abundantly, Lord, beyond their ability to take and pray, and protect them and cover them tightly with your most precious blood. Lord, sila at ang kanilang pamilyang kinakatawan, Panginoon, ay pangalagaan at even ang mga nasa malalayong lugar ay pangalagaan mo rin at balutan yung banal na dugo. At mag-isa oras na iyo, katagpuin mo po lahat ang kanilang pangangailangan, even ang mga sakit karamdaman kung meron man, Lord, heal them by the power of the blood of Jesus. Thank you, O God, for your goodness, for the victory upon victory, breakthroughs upon breakthroughs, Panginoon, protection upon protection, healing upon healing, Lord, blessing upon blessing, and favor upon favor na binigay mo na sa amin. Sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan mo, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. God bless you all and God bless us. Salamat po at muli po. God bless.